Alright mga sideline, continue part 2 dun sa problema natin sa ating click na error. At yun nga, nakita natin na hindi TPS assembly ang problema. So ngayon ako nag-decide na ako na ipalinis na lang muna. Pero itong mekaniko na to, gusto ko lang siyang i-shout out dahil hindi naman siya nagbigay na kagad ng diagnose na ito na kagad ang sira. So nakita ko sa kanya na porsigido rin siya na makita rin ko anong error, kasi hindi nga rin talaga niya makita sa diagnostic niya. So ngayon medyo maayos tong kausap natin na mekaniko. Isa pa maganda rito, pwede mo siyang tignan habang ginagawa yung motor. At ang kanilang service fee sa pag-cleaning ng throttle body ay 700 pesos lang. Pero alam niyo ba, doon sa unang shop na pinuntahan natin, although kasa rin yun, pero ang charge na sinabi sa akin is 4,000 plus yung labor daw. Pero dito walang presyo na binibigay, pero nagkakaroon tayo ng idea na hindi natin basta-basta ipagagawa yung ating motor. Kailangan natin ng mga second opinion, third opinion. Pag-aralan din natin kung tayo magpapagawa ng motor. At yun nga, wala talagang sira yung kanyang TPS assembly. So pinalinis ko lang talaga siya. So ngayon, gamastos lang muna ako dyan ng 700 plus yung solution panglinis niyan. So pwede naman daw talaga gas, pero siyempre meron silang throttle cleaner, ini-spray lang. So 250 lang naman yon. Tapos nasa-suggestion siya na pakbakin na yung body, kasi nga mayroon siyang suspect na mayroon talagang putol na wire, kaya hindi mabasa yung diagnostic nila. Yun. So sa akin naman, habang ginagawa niya yan, ako naman nagbibigay ako ng ideya kung paano ko na dugtong dati, nagtakpan ng tape, yung mga simula nung kinagat ng daga. Ayan, sabi ko nga, yan o, part na yan. So dito lang ako ginagat ng daga eh. So sabi niya, nagsasuggest siya na talagang kailangan ng kubaran na yung motor ko. Pero siya, sabi ko wala nang problema, sige, gawin natin kung ano na dapat. At yun, pinakapit na ang ating throttle body. Sinisimulan na nga pala natin na buksan yung mga wire na naka-tape. Double check kung may mga tama ba, at may mga pakat ng kagat ng daga. So dyan sa part niya yan is wala naman nang naging problema, kaya nag-jump na kami dun sa ulong part ng ang aking motor. So dito namin nakita yung part na putol. Malaki kasi yung space ng ulo ng click, kaya posible na magkasya yung mga taga. Ayun, so lumabas dyan yung taga. Ninat-ngat niya yung mga wire. Kita oh. So dyan pa lang. Kaya binuksan na rin natin ditong buo para makita natin ang buong buo talaga, hindi na yung isilipin na lang natin tapos para malagyan ng packing tape na maayos. Yun, dalawa na yung tumulong kasi anong oras na rin yun naman yun. Yan, kitang kita natin na may mga ngat-ngat, pero hindi pa dyan yung ating problema. Yung parugtong niya dyan papunta dun sa dulo, ayun yung part na yan sa may gilid na yan, yung paikot na yan.
pa natin napapansin na mayroon pala dyan maliit lang pero matindi yung pagkakaputol ng wire, hindi halata. Ayan, so nakita na. Ayan o, putol o, nginat-ngat o ng daga. Patay ka ba? Pero buti na lang kamo, no, na naputol niya pero hindi naapektuhan yung takbo ng ating click. So mabait pa rin yung daga, hindi niya pinutol lahat. Ayan, sa crankshaft daw yan, kaya pala nung habang tumatakbo ako, napapansin ako doon sa dashboard ko na wala na yung kanyang kilometer per liter, hindi na gumagalaw. So yan pala yun, putol na yan. Medyo tumagal kasi nga hindi naman apektado yung takbo ng motor, wala naman ako nararamdaman na hindi maganda, kaya medyo tumagal ng ilang buwan yung ganyang sitwasyon. Na-check na rin natin dito sa part na to yung gulong, medyo mauga na rin yung bearing. So sa 20K check nyo na rin yung gulong, posible na ganyan na rin. Tapos pinasabay na rin natin tong knuckle bearing nya at pinapadugtungan natin isa-isa yung nagka-problemang wire para makita natin kung mare-reset agad, clear yung ating problema sa check engine, kung doon lang ba talaga ang naging problema. So tingnan natin mamaya. So ito nga, pinalitan na rin natin yung bearing natin. Kano lang naman yan, so 81. Nagpalit na rin nga pala tayo ng damper. Yung bang pag nararamdaman mo na pagka nalulubak ka, parang matagtag, parang malambot yung shock mo, yan pala ang nauhugot lang pala yan. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng cable tie para hindi mauhugot basta-basta. Natanggal na rin yung knuckle bearing. Ayan. So tingnan natin, talagang sinabay-sabay ko na lahat dito kasi sayang din naman nabuksan na tanggal na yung ibang part, kaya pinasabay-sabay ko na. Sayang nga yung change oil, di ko pa may kasabay dito kasi medyo nabuhan tayo ng budget. At binabalik na yung mga bola. Wala palang corona to, kaya yun, hindi ko na nakita na yung kalawang kanina. May pakita pero kinalawang talaga yan. Yan, so binabalik na mula baba hanggang taas. Yan, nilagyan na ng niripak na ng grasa. Shoutout dito sa mekaniko na to. At yung yan, nalibre sa atin yan. Yan, partner, yung pag-repack niyan. May charge sana yan. Mabait naman tong mekaniko. Hindi na sinarge kasi isang bukasan lang din. Yan, kaya gusto kong i-shoutout si Bossing. So testingin na, yun na, nawala na. Successful yung kanilang operasyon dito sa aking click. At hindi tayo gumastos ng malaki na yung sinasabi nung unang mekaniko is 4,000. Papalitan niya yung TPS assembly dahil nga 20K na raw. Hindi ko raw pinalinis ng mga 80K pa lang. Ito, sira na raw yon. So wala na raw tayong magagawa. So negative yung nakuha ko dun sa una.
bago natin tapusin ang ating video, pakita ko muna sa iyo kung saan part dyan sa part na yan. Yan, ayun yung landmark natin. Papunta ng BB, yun doon. At itong part na to, papunta ng Valenzuela, Maninta Exit, People's Park. Yan. Sideliners signing out.